Hoy Kylie, halika nga rito. Bakit po, Ma? Sino ba yung tinitingnan nyo dyan sa labas ng bintana? Di yung pinsan mong si Leilani. Tingnan mo nga ang suot, wala nang itinatago sa katawan. Bakit ba kasi hinahayaan lang siya ni Tita Nami mo na magsuot ng ganyang mga sexy na damit? Lalo na po sa university na pinapasukan namin. Puro lalaki ang kasama. Ang landi. Hindi na ako magtataka kung isa sa mga araw na ito lumobo ang tiyan niyan. Sayang lang ang pagpapaaral ng mga magulang niya sa kanya. Hindi man lang inisip na mahirap ang trabaho ng mga magulang niya. Sinasabihan ko naman siya bilang nakakatanda niyang pinsan. Pero siya pa ang nagagalit at pakikialam daw ang pagmamalasakit ko sa kanya. Yung mga ganyang tao wala nang pag-asa at walang mararating. Kung gaano naman kahinhin ng ina, kabaligtaran naman ng anak. Kapag hindi siya nakapagtapos, walang dapat sisihin kundi siya mismo. Oo nga. Hay nako, tsaka na nga tayo magkwentuhan, baka malate pa ako. Sana sa susunod makasama na kita sa pagsisimba. Opo, Ma. Sa susunod makakasama na ninyo ako. Kailangan ko lang talaga kasing mag-review Sana gayahin ka ng pinsan mong si Leilani. Isang huwarang anak at estudyante. Asa pa kayo? Puro kalandian lang naman ang alam nun. Sa bagay nga. Pero kakausapin ko pa rin ang mga magulang niya para mapagsabihan ng anak nila. Baka kasi hindi rin nila alam ang ginagawa ng pinsan mo Ang mga taong puro negatibo ang puna sa kapwa ay may tinatagong sariling insecurities. Kung palapintas ka, huwag magtataka kung ikaw din ang babalikan ng masasakit na salita. Magandang araw sa iyo, Miss Gwen, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong channel. Isa rin po ako sa masugid niyong taga-subaybay at gusto kong magbahagi ng aking karanasan. Ako po si Leilani, 25 years old at tubong bataan. Kasalukuyan po ako may trabaho at kapisan ko pa rin ng magulang at mga kapatid ko sa bahay. Ang ibabahagi ko po ay tungkol sa kamag-anak namin. Nasimula pa lang mainit na ang dugo sa amin ng pamilya ko. Siguro ang isa sa dahilan nila ay hindi kami nakakaangat kumpara sa iba naming kamag-anak. Noon kasi isa lang kasambahay ang nanay ko. At construction worker naman ang ama ko at minsan sumasideline din siya sa pamamasada ng tricycle para maitaguyod kaming tatlong magkakapatid. Kuya Boyong! Oh, Josie, galing ka ba ng simbahan? Hindi ba halata? Ay, oo nga pala, may misa ngayon. Ginabi ka yata. Tinapos na kasi namin yung trabaho ngayon. Mabuti nakita kita ngayon. Si ate Nami ba lingguhan pa ang uwi? Oo. Minsan nga hindi pa nakakauwi kasi hinihintay niya na lang yung sahod. Ano ba yung sasabihin mo sana sa akin? Tungkol kay Leilani. Huwag ka na magtaka kung hindi siya makapagtapos ng pag-aaral. Uy, bakit mo naman nasabi yan? Hindi mo ba nakikita kung paano manamit ha? Wala nang itago sa katawan Sabi pa ni Kylie, puro lalaki daw ang kasama niya sa university nila. May tiwala naman ako sa anak ko. At saka hindi naman yata tamang husgahan mo lang ang isang tao batay sa kung paano siya manamit at kung sino mga nakakasama niya. Nagpapaalala lang ako. Dahil tingin ko dahil sa kaabalahan niyo sa trabaho, nakakalimutan niyo ng gabayan ng mga anak ninyo. Puro pa naman babae. Ay, salamat kung nagmamalasakit ka sa anak ko. Huwag ka mag-alala. Kahit abala kami ni Nami sa trabaho, hindi kami nagkukulang sa pangaral sa mga anak namin. Mabuti naman. Mahirap na kasing mabuntis ng maaga. Sayang ang hirap niyong mag-asawa, makapag-aral lang silang magkakapatid. Nasa sala kaming magkakapatid nang dumating si Itay. Sabay-sabay pa kaming tumayo para salubungin siya at magmano. Bilang panganay sa akin nakatoka ang pagluluto at iba pang gawain sa bahay. Nakaluto na ako ng hapunan namin at hinihintay na nga lang ang pagdating ng aming ama. Kahit mahirap lang ang buhay namin kumpara sa ibang kamag-anak,
Tinuruan naman kami ng mga magulang namin na makontento sa kung anong meron lang. Pagkatapos ng hapunan, ang dalawa kong nakababatang kapatid na nagpresenta na maghuhugas ng mga pinggan. Binalikan ko naman ang librong binabasa ko. Bigla naman tumabi sa akin si Itay. Akala ko gusto lang niyang maupo sa tabi ko. Ang sipag mo talagang mag-aral ah. Imbis na nagpapahinga ka na lang. Ayoko po kasing makalimutan kong inaral namin nung mga nakaraan eh. Ay, tama yan, anak. Wala naman kasi kaming maipamamana kundi ang makatapos kayong magkakapatid para hindi kayo matulad sa amin ng inay nyo. Tutuparin po namin ng mga kapatid ko ang pangarap nyo ni inay. May tiwala naman ako sa inyong mga anak ko eh. Salamat po tayo sa sakripisyo ninyo para sa amin. Lalo na po sa akin na iginagapang nyo para lang makapag-aral sa kolehiyo. Aminin man natin o hindi, palala na ang mga tao ngayon. Ang respeto nila nakabase na sa kung ano ang katayuan mo sa buhay. Ayoko lang na maranasan ninyo ang maliitin ng ibang tao. Ang madalas naman pong gumagawa niyan ang mismong kamag-anak natin. Akala nyo kung sinong walang kapintasan, ang tataas ng tingin sa mga sarili. Huwag mo na lang silang pansinin. Basta mag-focus ka lang sa pangarap mo. Ganun naman po ang ginagawa ko eh. Ay, nagkita nga pala kami ng Tita Josie mo kanina. Galing siyang simbahan. Siguro po meron na naman siyang sinabi sa inyo. Hindi naman ako naniniwala sa kanya. Ang hilig mo muna sa iba, hindi niya nakikita ang sariling dumi sa mukha. Kaya nga minsan nababara ko. Siya pa naman ang head ng mga pastoral tapos ganun ang ugali. Kahit ano pang hindi magandang ibato sa'yo ng tita mo, huwag mo na lang dibdibin at igalang mo pa rin siya. Ganon kabait si Itay. Kahit noon, hindi namin siya narinig na nagsalita ng hindi maganda sa mga taong nakapaligid sa amin. Mga magulang ko ang dahilan kung bakit gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi naman lingid sa akin ang mga sinasabi ng mga kamag-anak namin kapag nakatalikod ako. May mga pagkakataong nasasaktan din ako sa mga binabato nila sa akin. At gusto ko sanang sumagot. Iniisip ko lang din kasi ang mga magulang ko at ang mararamdaman nila. Pagdating ng Lunes, maaga akong gumising para maghanda ng almusal. Sumasabay na rin kasi kami kay Itay pagpasok niya sa trabaho. Pagdating sa university, dahil maaga pa naman para sa unang subject ko, tumambay muna ako sa kantin. Binasa ko muna ang libro kong dala. Hi! May hinihintay ka ba? Ikaw pala Ate Kylie. Wala naman. Maaga pa naman kasi kaya tumambay muna ako dito. Ikaw ba? May hinihintay kasi ako eh. Mukhang hindi na darating. Kumusta na ba? Hindi mo yata kasama ang mga tropa mo? Mga busy na rin ang mga yon. Kaya lang naman kami nagkakasama kapag nagsabay-sabay ang bakante naming oras. Naku, mag-ingat ka ha. Baka mamaya hindi ka makapagtapos dahil sa pakikipagbarkada mo. Wala namang masama sa pakikipagbarkada. Alam ko naman kung paano ko lilimitahan ang sarili ko. Tsaka pag-aaral ang priority ko. Leilani, nagpapaalala lang naman ako sa'yo. Bilang nakakatanda mong pinsan. Tsaka, yung mga pagsusuot mo ng mga sexy na damit, kaya ka napagkakamalan na easy to get eh. Dahil laging hapit ang isinusuot mo. Kung hindi man malalim ang neckline eh, madalas maikling damit. Wala naman akong nakikitang masama kung sasabay ako sa uso. Ang importante sa akin, kaya kong dalhin ang sarili ko. Sana katulad mo rin ako na malakas ang loob. Hindi ko kasi kayang gawin o suotin ang mga damit na sinusuot mo eh. Maganda ka naman manamit ate eh. Wala namang mali sa'yo. Tsaka baka magwala si Tita Josie kapag ginaya mo ko. Oo nga. Paano? Maiwan na kita ha? Palapit na kasi ang mga kaibigan ko rito. Paglingon ko parating nga ang tatlo kong mga kaibigan na sina Aris, Benji at Rohan. Napansin ko pagkasama ko sila, todo iwas ang pinsan ko sa kanila. Naiintindihan ko naman dahil konserbatibo si Ate Kylie. Balot na balot nga lagi ang pananamit niya.
Maria Clara nga ang bansag sa kanya ng mga kaibigan ko. Mas mabait si Ate Kylie kumpara sa nanay niya. Si Tita Josie kasi kahit noon pa pinapakita na niyang ayaw niya sa amin. Tuwing nakikita kami ng pamilya ko, lagi lang nakabantay sa bawat kilos namin. Para bang hinihintay niya na makagawa kami ng pagkakamali. Kumusta ang araw mo, Iha? Okay naman po, Ma. May oras talaga na nakakapagod mag-aral. Normal lang naman yan. Konting tiyaga pa matatapos ka na rin sa pag-aaral. Hindi na po ako makapaghintay na dumating ang araw na yun. Ay, sa wakas mapapantayan mo na ang mga pinsan mo na nakapagtapos. May kausap na nga akong mga kakilala kung saan ka pwedeng pumasok ng trabaho eh. Mamimili ka na lang kung saan mo gusto. Salamat, Ma. Dahil lagi kayong nandyan para suportahan ako. Tsaka palakasin ang loob ko. Siyempre naman, anak. Lagi kami nandito ng papa mo para ibigay lahat ng mga pangangailangan mo. Huwag ka lang magtatampo sa kanya kung lagi siyang wala. Alam mo namang abala yun sa trabaho eh. Naiintindihan ko naman po siya. Ama, nagyayaya po kasi si Angeline sa bahay nila. May gagawin lang kami na may kinalaman sa isa naming subject. Kami po ang magkagrupo eh. Okay lang ba kung doon ako matutulog? Ayos lang naman, anak. May kinalaman naman pala sa pag-aaral eh. Ngayon ka na ba aalis? Mag-aayos lang po ako ng mga gamit tapos diretso na rin kami sa eskwelahan bukas. Magdala ka ng pwede mong ipasalubong sa kaibigan mo para hindi naman nakakaya. Sa labas na lang po ako bibili ng ipapasalubong. O sige, bibigyan na lang kita ng ekstrang pera. Baka magutom kayo, di pwede kayo magpa-deliver. Ay, thank you, Ma. Ang bait niyo po talaga. Walang kamalay-malay si Tita Josie na meron palang ginagawang milagro ang anak niya. Tuwing nagpapaalam ito na makikitulog sa kaklase. Masyado kasi siyang abala sa pakikialam sa buhay ng iba. At madalas kami ng pamilya ko ang lagi niya napupuna. Katulad na lang ng araw na yon. Naabutan niya ako sa labas ng bahay. Dahil mainit, nakasando lang ako at maiksing short na maong. Ano ba yung suot mo, Leilani? Kita na yan singit mo ah. Dito ka pa talaga nakatambay, harap lang ng kalsada itong inyo. Hindi naman po ganun kaiksi ang suot ko. Mainit po kasi kaya nakasando lang ako. Ano ba kasi ang ginagawa mo dito sa labas ha? May parcel po kasi akong hinihintay, Tita Josie. Tumawag kanina, mukhang bago lang dito magde-deliver. Kaya inaabangan ko na para hindi na maligaw. Ay sus, nagagawa mo pa talagang umorder online wala ka pa namang trabaho. Gagamitin ko naman po yun sa pag-aaral ko. Kung totoo yan, pwede naman siguro manghiram ka na lang sa mga kaklase mo. Kesa naman gumastos pa ang mga magulang mo. Napag-usapan na rin naman namin ito ng mga magulang ko. Hanggat kaya po nilang ibigay ang mga pangangailangan namin, ibibigay nila. Oo na. Ayan na yata yung magdi-deliver Bilisan mo nang kunin ang order mo na makapasok ka na sa bahay nyo. Ako ang naaasiwa sa itsura mo Dahil may kalakasan ng boses ni Tita Josie, may ilan tuloy na kapitbahay namin na nakarinig. Hindi ko tuloy maiwasang mapahiya. Kaya nang iabot ng delivery man ng parcel ko at mabayaran ko yun, kulang na lang takbuhin ko ang papasok sa amin. Habang tumatagal, lalong nadadagdagan ng sama ng loob ko sa kanya. Kung pwede lang sana na hindi ko na lang siya makita. Kaya lang nakatira lang kami sa iisang barangay. Hanggat kaya ko, iiwasan ko na lang siguro siya. Bakit nag-iisa ka rito? Kayo po pala, Tay. Nagpapahangin lang po ako. Malayo pa lang ako nakita na kitang malalim ang iniisip. Ni hindi mo nga naramdaman ang paglapit ko bakit ba? May problema ba? Wala po akong problema, Tay. Huwag mo nang ipagkaila. Kilala kita, Leilani. Alam ko po na pagod na kayo sa paghahanap buhay. Ayoko nang dumagdag sa alalahanin ninyo. Hindi lang ang paghahanap buhay ang obligasyon namin sa inyo bilang magulang.
obligasyon din naming alamin kung ano ang problema niyo. Kaya sabihin mo na makikinig ako. Mababaw lang naman po ito eh. Kahit na, tungkol ba sa Tita Josie mo? Opo, lagi na lang po kasi niya akong ipinapahiya sa ibang tao. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Hindi ko na nga rin nagugustuhan ang sobrang pakikialam niya sa atin. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko na siya. Huwag na lang kaya, Tay. Ayoko po na lumaki pa ang gulo dahil sa akin. Ilang beses ko na rin kasing pinalalampas ang ginagawa niya. Pero sumusobra na rin kasi siya. Kilala niyo naman po si Tita Josie. Laging tama ang tingin niya sa sarili. Tsaka kapag nasusukol na siya, nahihimatay na siya bigla. May sakit po ba talaga siya o umaarte lang? Hindi ko rin alam kung totoong may sakit nga siya. Wala naman kasi akong nababalitaan na na-ospital siya dahil nagkasakit. Palagay ko po dahilan na lang na yun para hindi siya managot. Nakakapikon na po kasi minsan eh. Mabuti pa. Tara na sa loob. Nagpabili ako sa 2 ng fishball at kwek-kwek sa kanto. Sabi ko, damihan ng sauce at paborito mukha ko yun. Si tatay talaga, alam na alam kung paano mawawala ang inis ko. Siyempre naman, kabisado na kita. Alam ko na isa yun sa nakakapagpaganda ng mood mo. Tara na nga po, baka nandyan na po ang 2, maubusan pa tayo. Masaya na kami ng pamilya ko sa mga simpleng bagay lang. Kahit nga maliit lang ang sahod ni Inay kapag araw ng sweldo niya. Lagi siyang naglalaan ng oras para makapamasyal kami. O di kaya makakain sa fast food. Ayaw kasi nilang maramdaman na nagkukulang sila sa amin. Hindi man sila katulad ng iba. Masasabi kong maswerte pa rin kami sa pagkakaroon ng mabait at responsableng mga magulang. Kinabukasan, nagtaka ko kung bakit hindi nakabihis si Itay. Yun pala, wala na siyang trabaho dahil tapos na ang bahay na ginagawa nila. Kakausapin daw nito ang kumpare na kung pwede ilabas ang isa nitong tricycle. Lingid din sa akin, balak puntahan ni Itay si Tita Josie sa kanila para kausapin. O Kuya Boyo, ang aga mo naman yatang pumunta rito. Wala ka bang trabaho? Wala na. Galing kasi ako kay Parang Berto. Kaya tumuloy na rin ako rito. May lakad ka ba ngayon? Mamaya pa naman ako pupunta ng simbahan. Ano bang kailangan mo? Lagi kang laman ng simbahan at ikaw pang head ng pastoral. Sana naman, isinasabuhay mong homily ng pare. Hindi yung papasok sa isang tenga at lalabas naman sa kabila. Hindi ko yata gusto ang pananalita mo. Ano ba problema mo? Tigilan mo na sana ang pamilya ko, lalo na si Leilani. Wala naman siyang ginagawa sa'yo para pahiyain mo lagi. Ibang klase rin naman ang anak mo, no? Siya na nga itong pinagmamalasakitan eh. Siya pa talaga ang galit. Sinabi ko naman sa iyo na kami na ang bahala ni Nami sa pangangaral sa mga anak namin. Huwag mo sana kami laging pangunahan. Mas kilala namin mag-asawa ang mga bata. Kaya nga ganun ang asal ni Leilani dahil wala naman kayo mabuting maipangaral sa anak nyo. Dahil kayo mismong mga magulang hindi marunong magsimba. Kaya ang mga anak nyo hindi nakakakilala ng kung ano ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Hindi lahat ng pumapasok sa simbahan totoong pananampalataya. Wala pa sa kalahati ng nagsisimba sa lugar natin ang naniniwala sa Diyos. Ang ilan, pakitang tao lang naman para lang masabi na nagsisimba sila. Napakalapastangan mo talaga. Mabuti na lang walang kidlat. Dahil kung hindi, baka tinamaan ka na sa kinatatayuan mo ngayon. Hindi ako tatamaan ng kidlat dahil alam ng Panginoon ang nasa kalooban ko. At saka tigilan mo na ang paggamit sa pangalan niya. Maitim naman ang budhi mo at wala ka nang ginawa kundi pulaan ang mga mali ng iba. Ang kapal ng mukha mo para sabihan ako na maitim ang budhi. Bago ka mangaral sa akin, siguruhin mo munang maayos ang pagpapalaki mo sa mga anak mo. Nasisiguro ko na maayos namin silang napalaki. Hindi ko lang alam sa'yo. Ano ibig mo sabihin? Kuya Boyong, huwag ka munang umalis. Ano kaya ang ibig niya sabihin?
Hindi na mawala-wala sa isip ni Tita Josie ang mga binitiwang salita ni Itay sa kanya. Hanggang sa loob ng simbahan, nag-iisip pa rin siya. Hanggang matapos tuloy ang misa, wala siyang naintindihan sa humili ng pare. Hindi rin niya naiintindihan ng mga sinasabi ng mga kasama niya. Tuwing pagkatapos ng misa, may nakatokang pamilya na magpapakain sa pare at sa lahat ng pastoral. Pero hindi na siya sumama ng araw na yun. Dumiretso na lang siya ng uwi. Naabutan na rin niya ang pinsan ko sa bahay nila. Oma, ang aga niyo pong umuwi ngayon. Pagkatapos kasi ng misa, dumiretso na ako ng uwi. Hindi na ako sumama para kumain sa bahay ng nakatoka magpakain ngayong araw. Masama po bang pakiramdam niyo? Hindi naman, iha. Kanina pa kasing umaga ako wala sa mood eh. Bakit naman po? Sinira kasi ng Tito Boyong mo ang araw ko. Ano po ba ang ginawa niya? Ayun, ipinagtanggol ang anak niya. Hindi niya matanggap na malaswang manamit ang pinsan mong si Leilani. Ay nako, natural na ipagtanggol niya dahil anak niya. Pero sana, wala siyang masasamang sinabi sa inyo. Eh yun na nga eh. Hindi ko matanggap na sasabihin niya yun sa akin ng harap-harapan. Ako na regular na nasa simbahan tapos sila mag-anak kahit kailan eh. Hindi man lang makaalala na magsimba. Dito pa lang sa lupa eh. Sinusunog na ang mga kaluluwa nila. Nako, itaga mo sa bato. Hindi magtatapos yung pinsan mong yun. Sa asta pa lang niya, siguradong magbubuntis yun ng walang ama. Kapag nangyari po yan, tsaka lang maaalala ni Tio Boyong ang mga binitiwan niyang salita sa inyo. Hindi man lang nila naiisip na nag-aalala lang kayo kay Leilani. Halata naman na naliligaw na ng landas eh. Kaya nga eh, mabuti na lang hindi ka katulad ng pinsan mo. Hindi ka lang maganda at matalino. Malinis ka ring babae. Wala nang katulad mo sa lugar natin, no? Dahil po lagi kayong nandyan para gabayan ako. Lagi ko pong isinasabuhay ang mga pangaral nyo. Eh dapat naman talaga ganun ang mga magulang. Hindi katulad ng Tito Boyong at Tita Nami mo. Dahil sa naging pagtatalo ni na Itay at Tita Josie, parang nagkaroon na ng lamat ang relasyon nila bilang magkamag-anak. Bali wala naman yun sa aking ama. Sa kabila ng kung ano-ano pang pinapakalat ng pinsan niya. Katwiran kasi niya, alam niyang wala siyang ginagawang masama. Minsan kinausap din ako ng sarili na ni Ate Kylie. Hindi naman siya galit pero ang tono niya parang nanenermon. Sa kanya ko lang din nalaman na sumama pala ang loob ng nanay niya dahil sa aking ama. Ilang araw na raw masama ang pakiramdam ni tita. Alam mo, Leilani, walang dapat sisihin kundi ikaw. Bakit naman ako? Nananahimik lang naman kasi ako. Lagi pa rin akong nakikita ni Tita Josie. Pasalamat ka nga eh. Nagmamalasakit sa'yo ang mama ko. Para na rin kasing anak ang turing niya sa'yo. Kung totoo yan, sana hindi niya ako ipinapahiya sa harap ng ibang tao. Ikaw naman kasi ang nagpapahiya sa sarili mo eh. Ano ba ang problema niyo sa klase ng pananamit ko ha? Hindi porke pa sexy ako manamit at puro lalaki ang mga kaibigan ko. Baka wala na akong babae. Eh kasi, conservative ang pamilya natin. Siyempre, apektado rin kami kapag may sinasabi sa'yo ang ibang tao. Sa atin kasing magpipinsan, bukod tanging ikaw lang ang ganyan. Hindi ko kailangan baguhin ang sarili ko para magustuhan nyo at ituring na kapamilya. Ang tigas din talaga ng ulo mo eh, no? Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo eh. Lagi nyo namang bukang bibig mag-inang pagmamalasakit. Pero wala na kayong ginawa kundi punahin ang mga ginagawa ko. Salamat na lang. Huwag nyo na lang akong pakialaman pa. Okay, sige. Mula ngayon, wala na kaming pakialam sa'yo. Sana man lang humingi kayo ng dispensa kay mama. Dahil kayo ang dahilan kung bakit siya nagkasakit. Bakit naman namin gagawin yun? Kung may sakit ang mama mo, sa doktor mo siya dalhin. Palibhasa kasi, wala sa puso ninyo ang Diyos. Kaya ganyan kayo ng pamilya mo. Oo na! Kayo na ang banal at kami naman ang kampon ng demonyo. Oh, hindi mo kailangang magtaas ng boses.
Paano kasi? Ginagamit niyo pa ang pangalan ng Diyos para lang masabi na mabuti kayong mga tao. Nuknuka naman ang ipokrita ang mama mo. Anong sinabi mo, ha? Bawiin mo yun. Bakit ko babawiin? Totoo naman. Yung mama mo, numero 1 ng ampulaera, chismosa pa. Yun ba ang taong simbahan, ha? Wala rin namang mangyayari sa pag-uusap natin. Sadya talagang sarado na yung pag-iisip mo. Kung sa bagay, ganun naman yung mga magulang mo. Saan ka pa ba magmamana? Hindi na ako sumagot pa. Sinundan ko na lang ng tingin ang papalayong si Ate Kylie. Alam kong nagtitimpi lang din siya sa akin kanina. Akala ko nga sasaktan niya ako dahil nakita ko ang pagkuyom ng mga kamao niya. Bilib din talaga ako sa malakas na kontrol niya sa sarili. Tapos na rin naman ang klase kaya umuwi na lang ako. Hindi ko na muna binanggit ang nangyari sa pamilya ko. Gusto kong kaharap din si inay kapag ipinaalam ko sa kanila. Mula na magkaroon kami ng matinding pagtatalo ni Ate Kylie, iniwasan na niya ako sa eskwelahan. Pinagkibit-balikat ko na lang yun. Dahil para sa akin, hindi naman siya kawalan. Kahit habang buhay pa niya akong hindi kausapin. Oh, bakit nakasimangot na naman kayo? Kagagaling nyo lang ng simbahan, ah. Naiinis kasi ko kay Maring Tere eh. Akala mo kung sino siyang magaling sa diskusyonan kanina. Nagagalit po ba kayo dahil nasapawan niya kayo? Paano kasi ayaw niya akong pagsalitain kanina? Ang daldal niya kasi, gamunggo lang naman ang utak na meron siya. Yung bibig pwede nang sabitan ng kaldero sa haba. Ay nako, ikaw talaga mama. O bakit totoo naman ah? At yung mga filingera niyang mga anak, grabe magsuot ng damit. Hindi naman bagay ang dress. Kaya nga po, tuwing nakikita ko silang magkakasamang mag-iina, hindi ko maiwasan na matawa sa mga itsura nila. Hindi ko nga alam kung paano siya naging pastoral eh. Hindi naman ganun kalalim ang pananampalataya niya. Ma, magpapaalam po sana ako sa inyo eh. Birthday po kasi ni Elsa. Pwede po ba akong pumunta? Teka, napapadalas yata ang pag-alis mo ah. Ngayon lang naman po eh. Sunod-sunod po kasi ang magbe-birthday sa mga kaibigan ko. Baka naman mapabayaan mo na ang pag-aaral mo niyan. Hindi po ma. Ako pa ba? O sige, pero huwag kang magpapaabot ng umaga sa labas ha. Alam mo namang delikado ang panahon ngayon. Tsaka baka may makakita sa'yo sa labas. Alam mo naman ang mga taga rito sa atin, mga mapanghusga. Opo ma. Thank you po. Wala yun iha. Alam ko naman na hindi ka katulad ng iba dyan na hindi mapagkakatiwalaan. Mag-enjoy ka sa pupuntahan mong party ha. Ilang beses pang naulit ang paglabas-labas ni Ate Kylie at pinapayagan naman siya ng nanay niya. Hanggang isang araw napansin kong hindi ko na siya nakikita sa eskwelahan namin. Nang hindi na ako nakatiis, nagtanong na ako sa kaklase niyang si Elsa. 2 linggo na nga daw hindi pumapasok ang pinsan ko. Tuwing tinatanong daw nila ito, may naayos lang daw na problema. Ma, gusto ko na pong pumasok. Sayang ang mga araw. Akala mo ba makakapasok ka pa ha? Hindi ka na makakapagtapos dahil sa katangahan mo. Hindi na po natin maitatago ang nangyari sa akin. Ayoko naman po na habang buhay, agmukmuk ako dito sa bahay. Huwag mo nga muna akong kulitin. Nag-iisip na nga ako ng paraan kung paano masusolusyonan niyang problema mo. Ano pong gagawin natin, ma? Ayoko pong masira ang kinabukasan ko. Kinabukasan mo pa talagang iniisip mo? Pero ang kahihiyan namin ng papa mo, hindi mo man lang inaalala. Patawarin niyo po ako kung pinigo ko kayo. Hindi mo lang kami binigo ng papa mo. Para mo na rin kami sinaksak habang nakatalikod. Pinagmamalaki ka pa naman namin sa mga tao tapos magpapabuntis ka lang sa kung sino?
Hindi ko naman po ito ginusto eh. Anong hindi? Tanga ka ba para hindi mo malaman ang ginagawa mo, ha? Akala ko pa naman nakikinig ka sa mga pangaral ko. Yun pala kung kani-kanino ka na pumapatol. Ayan na resulta. Nagdadalang tao ka nang walang asawa. Ma, tama na naman po. Para nang sasabog ang dibdib ko eh. Tama lang na maghihirap ang kalooban mo dahil sa pagiging swail mong anak. Hindi naman ako magkakaganito kung hindi kayo masyadong mahigpit. Marami rin akong gustong gawin. Marami akong gustong maranasan sa ganitong edad. Pinaghihigpitan ka namin dahil ayaw naming mapariwara ka tulad ng ibang kabataan dyan. Sobra naman po kasi kayo eh. Kung alam nyo lang na nasasakal na rin ako. Lagi nyo na lang kasing iniisip ang sasabihin ng ibang tao. Mas importante pa sila kaysa sa akin. Bakit hindi ka nagsabi sa akin na nasasakal ka na pala? Akala namin ayos lang ang ginagawa namin sa'yo. Natatakot po kasi ako sa inyo eh. Dahil sa paglilihim mo, ito ang naging resulta. Wala na po tayong magagawa. Harapin na lang natin ang sasabihin ng mga tao. Hindi lang naman ako ang may ganitong problema eh. Pag-usapan man nila ako ngayon, lilipas din naman. Ewan ko, parang gusto ko na lang lumubog sa lupa kaysa harapin ang sasabihin ng mga tao. Hintayin mo ang pagdating ng papa mo. Hindi ko alam kung anong magagawa niya sa'yo oras na malaman niya ang kalagayan mo. Makalipas nga ang 1 buwan, nakumpirma ko rin sa kaklase ni Ate Kylie na hindi na nga daw ito pumapasok. Hindi rin daw nila alam kung ano ang dahilan. Dahil umiiwas daw sa kanila ang pinsan ko. Gusto ko sanang puntahan siya sa kanila para alamin ang problema at damayan na rin. Meron naman kaming pinagsamahan kahit papano. Yun nga lang, inaalala ko si Tita Josie. Sigurado kasing hindi siya matutuwa na makita ko. Naikwento ko naman kay tatay ang tungkol sa hindi na pagpasok ni Ate Kylie. Parang hindi naman siya nagulat sa nalaman. Baka naman meron lang pinagdadaanan ng pinsan mo kaya tuluyan na siyang hindi pumasok. Yun nga din po ang naisip ko. Pero ano naman kaya? Ay bakit hindi mo siya puntahan sa kanila? Gusto ko nga po sana, kaya lang baka hindi magustuhan ni Tita Josie na pumunta ako. Ay hindi naman siyang dadalawin mo kundi si Kylie. Pag-iisipan ko po. Ay hindi ko rin maiwasan na mag-alala. Sayang din kung titigil siya sa pag-aaral. Sayang po talaga. Ano kaya ang reaksyon ni Tita Josie? Baka siya may gusto na hindi na mag-aral si Kylie. Wala rin po kasing alam ang mga kaklase niya sa dahilan ng paghinto niya sa pag-aaral. Kung mabigat man ang dahilan, lalabas din ang totoo. Alam mo naman dito sa lugar natin, walang lihim na hindi nabubunyag. Oo nga po, mabuti pa, maghintay na lang tayo. Hindi rin naman lumalabas ng bahay nila ang pinsan ko. Para bang meron siyang tinatago. Naisip ko nga na baka may malubha siyang sakit. May nakarating din sa aming balita na nagbitiw na raw bilang head ng pastoral si tita. Ang ibinigay lang daw na dahilan nito para mas matuunan niya ng pansin ng pamilya. Marami rin ang nagsasabi na tuwing nasa simbahan nito wala nang ginawa kundi umiyak. Na parang mabigat ang pinagdadaanan. Hanggang isang araw may kumalat na balita na nagdadalang tao daw si Ate Kylie. Noong una hindi ako naniwala. Dahil kilala ko siya na wala pang nagiging nobyo at mahinhin kumilos. Pero nung ako na mismo ang nakakita sa maumbok niyang tiyan, tsaka lang ako naniwala. Ate Kylie, kumusta ka na? Tagal na rin nating hindi nagkita Ayos lang naman. Ikaw, kumusta na? Okay naman. Saan ka galing? Galing ako sa OB ko. Totoo pala ang mga naririnig kong balita.
Oo, totoo yun. Sige, mauuna na ako sa'yo Baka hinihintay na kasi ako ni Mama. Napatango na lang ako. Marami pa sana akong gustong itanong kaya lang nauunahan naman ako ng hiya. Nakasunod pa rin ako ng tingin sa kanya nang dumating na si Itay. Kasama ko kasi si Itay at sinundo namin si Inay para ipa-check up sa ospital na yun. Ilang araw na kasi siyang nilalagnat at pinauwi muna siya ng amo niya. Ay, sino bang tinatanaw mo dyan? Nandyan na pala kayo, Tay. Si Ate Kylie po nandito po siya kanina. Dito rin pala siya nagpapa-check up. Oh, sinong kasama niya? Siya lang po mag-isa. Malaki na po ang tiyan niya. Kailan kaya siya manganganak? Kausap mo na siya kanina hindi mo pa tinanong. Nahihiya naman po ako magtanong. Parang siya tuloy ang nagbayad sa mga pinagkagawa ng mama niya. Oo nga po, naalala ko kung paano niya ako pagsalitaan na baka hindi ako makapagtapos ng pag-aaral dahil nabuntis na. Yun pala, sa anak niya mangyayari. Ay, sana naman ay maging aral na yun sa kanila. Hindi tama na maging mapanghusga sa kapwa dahil lang sa kung anong nakikita ng kanilang mga mata. Dahil hindi ako mapakali sa nangyari kay Ate Kylie, palihim ako nag-imbestiga at nagtanong sa mga kaklase niya. Pagkatapos ng ilang araw, nalaman ko rin ang lihim niya. Ang mahinhin kong pinsan pala tuwing gabi nagbabago. Nagiging wild. Mahilig uminom sa mga pinupuntahan ng mga bar. Iba't ibang lalaki din ang nakakasama nito. At hindi alam kung sino sa mga to ang ama ng pinagbubuntis niya. Sa tingin ko naman sobrang kahihiyan na rin ang naranasan niya at ng buong pamilya niya. Kaya minabuti ko na lang na itago na lang yun. Para hindi na madagdagan ng kahihiyan nito. Yun nga lang mukhang hindi pa rin nagbabago ang tiyahin ko. Sa kabila ng mga nangyari. Kayo po pala, Tita Josie. Si tatay po ba ang sadya nyo? Maya-maya pa po kasi ang uwi niya. Pwede ko ba siyang hintayin na lang para hindi na ako babalik? Sige po, tuloy po muna kayo. May gusto po ba kayong inumin? Huwag ka na mag-abala pa. Aba, ang laki na ng pinagbago ng bahay niyo Dati wala namang kayong gamit. Ngayon halos mapuno na. Yung iba po dyan, binigay ng amo ni nanay. Ang swerte naman ng nanay mo sa amo niya. Kaya din siguro siya nagtagal sa pangangamuhan. Nagustuhan din po kasi ng mga amo niyang Chinese ang serbisyo ni Inay. Gusto nga ng mga yun na kapag bumalik na sila sa bansa nila, isasama nila ang nanay namin. Swerte naman niya. Pero ayaw naman po ni Inay dahil sa bukod na may edad na po siya, ayaw niyang iwan kami kahit malaki pa ang sasahurin niya. Siya lang ang kilala kong kasambahay na maswerte sa amo. Oo nga po Nasan nga pala ang dalawa mong kapatid? Nasa bahay po ng mga kaklase nila. Ikaw bakit bihis na bihis ka yata? May lakad ka ba? May pupuntahan po ako na kaibigan na may birthday. Bakit hapon na? Gabi nga po yung party kaya maya-maya pa po ako aalis. Hihintayin ko muna ang pagdating ni Itay. Sa tingin mo kaya maniniwala ako sa'yo Makikipagkita ka lang sa lalaki Tingnan mo nga yan suot mo na naman. Hindi ka na talaga nagbago. Totoo po, nasa birthday ng isang kaibigan ako pupunta. Hindi ko na po problema kung maniwala kayo o hindi. Bastos ka talagang sumagot, no? Sa bagay nga, wala nga palang nagtuturo sa inyo ng magandang asal. Magandang asal po ba, ha? Baka nakakalimutan ninyo kung ano ang anak nyo ngayon. Huwag mo nga maisama-sama sa usapan ng pinsan mo. Nananahimik siya sa amin. Bago po kayo mangaral sa iba, pangaralan niyo po muna ang anak nyo na huwag magpapakalasing at basta na lang sasama sa lalaking kakakilala lang niya. Hayan tuloy ang nangyari, hindi niya malaman kung sino ang ama. Huwag ka nga gumawa ng kwento. May boyfriend si Kylie at nasa malayo lang. Kayo po ang gumagawa ng kwento. Bakit hindi niyo ipakilala kung sino ang lalaking ama ng ipinagbubuntis ng anak niyo? Wala ka nang pakialam. Pwes, wala din kayong pakialam sa akin. Wala ka talagang modo. Mabuti pa po, sa bahay niyo na lang pupunta si Itay. Huwag niyo na po siyang hintayin dito.
paalis na rin kasi ako. Kitang-kita sa mukha ni tita ang hindi pagkapaniwala na pinapaalis ko siya sa bahay namin. Napuno na kasi ko. Kahit sa sarili naming pamamahay, hindi pa rin niya napigilan ang pagpupula niya. Hinintay ko na rin si Itay para ipaalam sa kanya na hinahanap siya ng pinsan niya. Sinabi ko rin sa kanya nangyaring pagtatalo sa pagitan namin ni Tita Josie. Baka kasi kapag nagkita sila, baliktarin ako nito. Ay, pambihira talagang babae yun. Dito pa talaga sa loob ng bahay natin. Pasensya na tay ha, nasagot ko na po siya eh. Anak, hindi tama na sumagot sa mas nakakatanda sa'yo. Pero alam ko naman na nangatwirang ka lang sa tiyahin mo. Tay, ano po bang kailangan sa inyo ni Tita Josie? Ang totoo niyan, lahat kami hinihinga ng tulong ng tita mo. Wala na palang trabaho ang tito mo eh. Wala rin silang ipon para sa panganganak ng pinsan mo. Pero ang gusto niya, ilihim sa mga taga rito na wala na silang pera. Ganun na nga ang kalagayan nila, sobrang taas pa ng tingin niya sa sarili. Dahil sa ginawa niya, para tuloy nagdadalawang isip na akong bigyan siya ng tulong. Ayaw din nga ng nanay mo dahil noon pa minamaliit na ng tita mo ang pagiging kasambahay niya. Bahala po kayong magdesisyon sa bagay na yan. Pera niyo naman po ang ipangtutulong niyo eh. Hoy, di ba alis ka ngayon? Hoy, hahatid na kita sa sakayan. Tinatamad na po akong umalis eh. Huwag kang magpa-apekto sa Tita Josie mo. Ay sige na, mag-ayos ka na at ihahatid na rin kita. Inayos ko muna ang sarili ko bago sumunod kay Itay. Hindi na ako ulit magpapa-apekto sa lahat ng sasabihin ni tita. Kapag nagsabi na naman siya sa akin ulit ng kung ano-ano, lagi kong ipamumukha sa kanya ang ginawa ng anak niya. Samantala, dumating si Tita Josie sa kanila na nagpupuyo sa galit na hinanap ang anak. Natagpuan naman niya itong kalalabas lang ng banyo at bagong ligo. Isang malakas na sampal ang hindi na niya napigilang ipadapo sa mukha nito. Nagulat naman si Ate Kylie sa lakas ng sampal ng ina. Maluha-luha pa siyang napatingin sa mukha ng ina na namumula sa galit. Ma, bakit niyo po ako sinampal? Kung hindi ka lang buntis, higit pa dyan ang gagawin ko sa'yo. Kahit paulit-ulit ka maligo, hindi na magiging malinis ang pagkatao mo. Akala ko po ba, napatawad na ninyo ako. Bakit nagagalit na naman kayo? Dahil hanggang ngayon, hindi mo pa sinasabi kung sino ang ama ng magiging anak mo. O bakit ka tumahimik? Sa dami ba ng sinamahan mo, hindi mo na alam kung sino sa kanila? Para kang pakawalang babae. Patawarin mo ko, Ma. Huwag mo akong hahawakan. Nandidiri ako sa'yo. Huwag naman po kayong ganyan. Mas kailangan ko kayo ngayon. Alamin mo muna kung sino ang ama ng dinadala mo. Baka sakaling mawala ang galit ko. Paano po? Hindi ko alam. Humanap ka ng paraan. Nagawa mo nga magpabuntis eh. Hindi ko nga po alam kung paano. Tsaka wala na po akong balita sa kanila. Sino pa nakakaalam ng katangahan mo, ha? Sino pa? Ang alam lang po ng mga kaklase ko, yung pagpunta namin sa bar, tsaka yung pakikipag-date ko. Malamang sa kanila nagtanong ang pinsan mong si Leilani. Ano pong sinabi niya sa inyo? Kung kani-kanino ka raw sumasama kapag nalalasing. Kaya hindi mo alam ang ama ng magiging anak mo. Bakit kailangan pa niyang alamin ang bagay na yun? Ano ba ang pakialam niya? Kaya niya siguro inalam para maipagkalat niya. Gusto niyang gumanti sa atin. Paano po kung ipagkalat nga niya sa lugar natin? Eh di itatanggi mo. Alangan namang aminin mo yung katangahan na ginawa mo. Mababa na nga ang tingin sa'yo ng mga tao eh. Lalo pang bababa oras na malaman nila kung paano ka nabuntis. Kausapin ko po kaya siya. Para ano pa? Hindi na nga rin ako umaasa na tutulungan tayo ng Tito Boyong mo eh. Isa pa yan sa pinoproblema ko.
Ang gagastusin sa panganganak mo. Malay nyo naman po, makahanap agad ng trabaho si Papa. Hindi naman po siya humihinto sa paghahanap eh. Sana nga magdilang anghel ka. Dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Ay, bakit ba sunod-sunod na kamalasan ang nangyayari sa atin? Ikaw at ang anak mo yata ang nagdala ng kamalasan sa bahay na to eh. Pagkahatid sa akin ni Itay, hindi rin niya natiis na hindi puntahan si Tita Josie. Gusto pa rin niya magpaabot ng konting tulong. Si Ate Kylie ang nagbukas ng pinto nang kumatok siya at nagpatuloy. Halatang kagagaling lang sa pag-iyak ang pinsan ko pero hindi na nag-usisa si Itay. Agad niyang hinanap ang mama nito. Masama po kasi ang pakiramdam ni Mama mula nung dumating kanina. Ay, ganun ba? O di sa'yo ko na lang ipaabot ang tulong ko. Maraming salamat po sa inyo, Tito Boyong. Balang araw ho makakabawi din kami sa inyo. Hindi naman ako naghihintay ng anumang kapalit sa tulong na ibibigay ko. May isa lang sana akong pakiusap sa mama mo. Tigilan niya na si Leilani. Salaminin niya na sana ang nangyari sa iyo. Wala siyang karapatan na husgahan ang anak ko. Sasabihin ko na lang ho sa kanya. Ay, yun lang naman ang sadya ko. Ay sige, aalis na ako. Salamat po ulit, Tito. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Tsaka lang lumabas ng silid niya si Tita Josie na makaalis si Itay. Narinig din niya ang mga sinabi ng aking ama. Agad din niyang kinuha ang pera sa kamay ng pinsan ko at saka binilang. Ay, salamat naman at malaki ang ibinigay ni Kuya Boyong. Siya nga po ang may malaking ibinigay sa atin kumpara sa iba nating kamag-anak na mas may kaya sa buhay. Siguro malaki ang kita niya sa pamamasada niya. Narinig niyo naman po ang sinabi ni Tito Boyong. Tigilan niyo na si Leilani. Tingin ko sa kanya, konti na lang ang natitirang pasensya sa inyo. Oo na. Pagkatapos akong pagsalitaan ng hindi maganda ng babaeng yun, hindi na ulit ako lalapit sa kanya. Mabuti naman ho, dahil gusto ko na rin ng katahimikan. Yun na ang huling beses na tumuntong sa bahay ni na Tita Josie si Itay. Hindi na rin naman sila ulit lumapit sa amin. Nang mga sumunod na araw, nabalitaan namin na may trabaho na ulit si Tito Edwin. Sa ibang tao rin namin nalaman na nakapanganak na rin si Ate Kylie. Pero sabi ng mga kamag-anak namin na gustong dumalaw, hindi man lang daw sila pinapasok sa loob ng bahay. Kaya hindi na rin kami nagtangkang dalawin ng pinsan ko at ang baby niya. Hanggang tuluyan na nilang lisanin ang lugar namin. Matuloy na lumipas ang 5 taon. Nakatapos na ako ng pag-aaral at may maganda ng trabaho. Ako na rin ang nagpapaaral sa 2 kong kapatid. Hindi pa rin naman humihinto sa pagtatrabaho ang mga magulang namin dahil gusto daw nilang makaipon. Para hindi maging pabigat sa aming magkakapatid balang araw. Oy, nabalitaan mo na ba, anak? Bumalik na raw dito si Tita Josie mo. Silang lahat po ba? Ang tita mo lang at ang pinsan mong si Kylie, pati na yung anak niya. May 1 taon na palang sumakabilang buhay ang Tito Edwin mo. Ni hindi man lang ipinaalam sa atin. Yun na nga Marami nga nalungkot sa balita. Ano bang klaseng pag-iisip meron si Tita Josie? Hayaan na lang natin. Tapos na naman Bakit kaya sila bumalik dito? Ang sabi, malapit daw dito ang pinapasukang trabaho ng pinsan mo. Mula nung umalis sila na wala man lang paalam, parang natabangan na ako sa kanila. Ay siya nga pala, sa linggo imbitado tayo sa birthday ng anak niya. Pupunta po ba tayo? Kayo na lang na mga kapatid mo ang pumunta. May iba kasi kaming lakad ng nanay mo nun Bahala na po. Malay mo, malaki na ang pinagbago nila. Duda po ako. Hindi nga nila ipinaalam sa atin na wala na pala si Tito Edwin Mula nang magtrabaho ka, hindi ka na dumalo sa kahit anong okasyon. Malay mo, doon mo makilala magiging boyfriend mo. Naku tay, huwag na kayong umasa. Aboy, 25 ka na. Wala naman sigurong masama kung mag-uwi ka dito sa bahay ng boyfriend. Hindi po yan ang priority ko sa ngayon. Gusto ko po nang makapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid ko.
Pwede mo naman pagsabayin eh. Nagtatanong na rin nga ang nanay mo kung kailan ka magkaka-boyfriend. Huwag po kayong mainip, darating din po tayo dyan. Ay sige, hindi na kita kukulitin. Bago ang araw ng linggo, aksidenteng nagkita kami ni Ate Kylie. Hindi ko siya nakilala agad dahil maliban sa maiksi na ang buhok niya, mas tumanda pa siyang tignan sa tunay niyang edad na 26. Sa grocery din pala na yun siya namimili. Pagkatapos mamili ako na nagiya na magmerienda kami. Pinaunlakan naman niya ako. Napansin ko mula kanina wala na siyang ginawa kundi hagurin ako ng tingin. Akala ko nagagandahan siya sa akin. Marami kasi ang nagsasabi sa paglipas ng mga taon gumanda ako. Naging mas palaayos kasi ako lalo. Hindi ka pa rin pala nagbabago. Hanggang ngayon, mahilig ka pa rin sa maiikling damit. Ganito na ako noon at wala akong balak baguhin ang paraan ko ng pananamit. Huwag na nga natin niyang pag-usapan. Sa linggo nga pala, birthday ng pamangkin at inaanak mo. Ha? Sinong inaanak? Yung anak ko. Inaanak mo siya. Nung nagpabinyag kasi ako, inilista ko ang pangalan mo sa mga ninang. Ganun ba? Hindi ko alam eh. Bigla na lang kasi kayo nun umalis ng walang paalam. Tapos hindi mo rin ipinaalam na ninang pala ako. Malayo kasi ang bagong trabaho nun ni Papa, kaya kailangan naming lumipat. Okay na yon, matagal na namang tapos eh. O basta, huwag kang mawawala sa linggo ha. Kayo ng pamilya mo. Baka kami lang ng mga kapatid ko ang makapunta. May ibang lakad kasi ang mga magulang namin. Okay lang naman. Basta, huwag kang mawawala ha. Oo. Siya nga pala, may asawa ka na ba o boyfriend kaya? May boyfriend ako. Sa linggo ipapakilala kita. Mag-iisang taon pa lang kami noon. Sa lahat ng mga nanligaw sa akin, siya lang ang nakapasa kay Mama. Natutuwa ako para sa'yo. Sa wakas, nakatagpo ka na rin ng lalaking mamahalin kayo ng anak mo. Ikaw, nakailang boyfriend ka na. Buti hindi ka nagbuntis. Naku, wala pa akong nagiging boyfriend mula nung nag-aaral ako. Oh, talaga? Parang imposible naman. Nangako kasi ako noon sa mga magulang ko na magtatapos ako ng pag-aaral para matulungan ko ang mga kapatid ko. Malay mo, isa sa mga magiging bisita ko baka tuluyan mo. Bahala na. Nang matapos na ang merienda namin, nagpaalam na si Ate Kylie. Ako naman may iba pang pinuntahan. Meron kasing pinabibili ang dalawa kong kapatid na gagamitin nila sa pag-aaral. Pagdating naman sa bahay, ikinuwento ko sa mga magulang ko ang pagtatagpo namin ng pinsan ko. Si Itay interesadong nagtanong. Samantalang si Inay walang ekspresyon ng mukha habang nagkukwento ako. Nasabi rin ni Ate Kylie sa nanay niya ang pagkikita namin nang dumating siya sa kanila. Binanggit din niya na inimbita niya ako sa linggo. Sigurado na mamahalin ang regalong ibibigay niya kay Aljon. Balita ko, malaki ang sahod niya. Nilibre pa nga niya ako ng merienda Hindi ko pa rin makalimutan ang huli naming paghaharap. Hanggang ngayon kumukulo pa rin ang dugo ko sa kanya. Pero para sa inyo ng apo ko, titiisin ko na lang na makita siya. Isang araw lang naman Kung magsalita po kayo, parang hindi nakatulong sa atin ang ama niya. Ang ama nga niya ang tumulong sa atin at hindi siya. Oo nga pala ma. Baka hindi kayo maniwala pero wala pa rin pala siyang boyfriend mula noon. Maniwala ka naman sa babaeng yun. Nagmamalinis lang siya. Yun nga rin po ang naisip ko Mabuti sana kung hindi nakikita ang mga lalaking nakakasama niya noon sa university. Swerte lang niya talaga na hindi siya nabuntis. Napaka-ipokrita talaga ng pinsan mong yun. Baka dahil sa kanya masisira na naman ang bawat araw ko. Sa linggo lang naman po kayo magkikita Pakisamahan na lang po natin para walang masabi ang ibang tao. Ano pa bang magagawa ko? Dumating ang araw ng linggo. Hindi rin sumama ang dalawa kong kapatid dahil nagbago ang isip. May lakad daw sila ng mga kaibigan.
Pagdating ko sa bahay ng pinsan ko, napansin ko na formal halos lahat ng mga bisita niya. Hinanap ko ang mga kakilala ko pero wala sila. Mukhang hindi pa sila dumarating. Dress ang suot ko na hapit sa katawan ko na spaghetti strap. Naalala ko bigla na nakalimutan ko nga pala ang blazer sa upuan sa sala namin. Nang makita ko ng pinsan ko, lumapit siya sa akin. Pero biglang kumunot ang noo ng matitigan ng suot ko. Hoy, Leilani! Ano ba yung suot mo? Hanggang dito ba naman sa birthday ng anak ko? Kapag umupo ka kita na sigurado yung singit mo. Pasensya ka na, te, ha? Nakalimutan ko kasi yung blazer ko. Para ka tuloy putahe kung titigan ng mga bisita. Desente naman tong suot ko, ah. Saan banda, ha? Hapit na hapit ang damit sa katawan mo. At ang iksi nga, oh. Kita pa yung buong likod mo. At konting galaw pa, masisilipan ka na ng hinaharap. Ito nga palang regalo ko sa anak mo. Nasaan nga pala siya? Nasa kwarto pa. Binibihisan ni Mama. Doon ka nga muna sa sulok maupo. Ah, sige. Sa mga oras na yun parang gusto ko na lang umuwi. Bigla kasi akong nanliit sa harapan ng mga bisita na hindi ko naman kilala. Ang mga kalalakihan tuloy nagkaroon ng mali siyang tingin sa akin. Pasimple kong pinasadahan ng damit ko. Approve naman sa mga magulang ko ang damit na suot ko ngayon. Kaya alam kong hindi ito malaswa. Ilang sandali pa si Tita Josie naman ang namataan kong papalapit sa akin. Gaya ng reaksyon ni Ate Kylie, nakakunot din ang mukha nito. Tama nga ang sabi ni Kylie. Hindi ka pa rin nagbabago. Iha, bata ang may birthday, hindi matanda. Hindi naman siguro masama kung nagsuot ka ng disenteng damit. Nakikita mo ba ang suot ng mga bisita? Sana po sinabihan niyo ako kung ano ang dress code sa araw na to. Marunong naman po akong sumunod. Wala ka bang sentido, kumon, ha? Bata nga ang may birthday Wala naman po akong nakikitang mali sa pananamit ko, ah. Ang isip niyo lang po ang marumi. Wala ka pa rin talagang pagbabago. Palasagot ka pa rin hanggang ngayon. Mas lalo na po kayo. Mas lalo pa nga pong lumala ang pagiging pulaera ninyong mag-ina. Mabuti pa, Iha, umuwi ka na lang kaysa masira ang okasyon. Pasensya ka na, Leilani, ha? May pagkakonserbatibo kasi ang mga bisita ko Ayoko naman na pagpiestahan ka nila. Sige, pero bago ako umalis, huhubaran ko muna kayo ng maskara para naman makilala kayo ng mga bisita nyo. Anong gagawin mo? Huwag kang gagawa ng eskandalo rito. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Mga disente yung mga nandito. Halos lahat sila mga taga-simbahan. Os, talaga po ba? Ang lakas niyong pulaan ng klase ng pananamit ko. Buong pagkatao ko, hinusgahan niyo na. Samantalang ikaw, Ate Kylie, kaya lang naman nabuntis noon dahil sa paglalasing mo sa bar at kung sino-sinong nakakasama mo. Tumahimik ka! Umalis ka na! Aalis na talaga ako. Mag-enjoy sana kayo. Ma! Pinuko niya ako sa mga bisita ko! Si Marlon! Sundan mo siya! Dali! Alam ko naman sumobra ang pagkamaldita ko kanina. Pero hindi naman ako nakakaramdam ng pagsisisi sa ginawa ko. Humingi na nga ako ng pasensya, hindi pa sila nakontento. Ipinaya pa talaga nila ako sa mga bisita na alam ko namang sinadya nila. Tama lang na ibalik ko sa kanila ang ginawa nila sa akin. Pagdating sa bahay, wala na ang mga magulang ko at mga kapatid. Nagmukmuk na lang ako sa kwarto. Siguradong kakausapin ni Tita Josie ang mga magulang ko dahil sa ginawa ko. Hindi naman ako natatakot. Dahil alam kong wala akong ginagawang masama sa kanila. Tahan na, anak. Kanina ka pa umiiyak Sinira ni Leilani ang okasyon. At dahil din sa kanya, nakipaghiwalay sa akin si Marlon. Panira talaga ang babaeng yon. Dapat talaga hindi mo na siya pinapunta.
Gusto ko lang naman kasi siyang inggitin sa bagong buhay na meron ako. Akala ko, isa siya sa natuwa noon nung malugmok ako sa kahihiyan. Muli kanyang binigyan ng kahihiyan dahil sa ginawa niyang pagsiwalat sa pagkakaroon mo ng anak. Ang alam ni Marlon, hindi ako pinanagutan ng ama ni Aljon. Hindi niya alam na mahilig ako noon magpunta sa mga bar. Akala niya, biktima lang ako ng maling pag-ibig. Palamigin mo muna ang pangyayari bago kausapin ulit si Marlon. Ayaw na nga po niya akong kausapin eh. Akala daw niya, desente akong babae. Nahihiya na tuloy ako na pumasok sa trabaho. Ma'am, baka ipatanggal na rin ako ni Marlon. Dahil siya naman yung nagpasok sa akin doon. Kahit hindi naman talaga ako nakatapos. Walang dapat sisihin sa nangyari kundi ang pinsan mo. Tumanda siya sa akin. Sisirain ko rin ang buhay niya. Gaya ng pagsira niya sa akin. Ako ang bahala, iha. Igaganti kita sa kanya. Kinabukasan habang nasa trabaho ako, pumunta sa bahay namin si tita at kinausap ang mga magulang ko. Nang gagalaiti pa siyang nagkwento sa ginawa ko daw na pamamahiya sa birthday ng apo niya. Hinayaan lang din muna siya magsalita. Wala talagang delikadesa ang anak niyo. Sigurado na may ginawa na naman kayo sa anak ko kaya siya nagalit. Maayos namin siyang tinanggap sa bahay kahit malaswa ang suot niyang damit. Disente ang mga bisita namin. Ang iba sa kanila kasamahan ko pa sa simbahan. Tama lang palang ginawa ni Leilani. Hinubaran niya kayo ng maskara. Masyado kasi kayong mga ipokrita. Nagmamalasakit pero bulok naman ang pagkatao. Anong sabi mo? Pilit niyong itinataas sa mga sarili niyo habang binababa niyo ang ibang tao. Tama na ang pagsisimba mo. Nakakahiya ka lang. Huwag mo na rin pagtakpan ng kabulukan ng anak mo. Ayoko sanang sabihin ito pero ako mismo ang nakakakita sa anak mo noon na kung sino-sino ang kasamang lalaki. Hindi totoo yan. Ikaw ang nabigo sa pagpapalaki sa anak mo. Kung ako sa'yo, bantayan mo. Baka magkalat na naman dito. Kung ano man ang nagawa ng anak ko, matagal na niyang pinagsisihan yon. Ang anak mo ang sumira sa pagkakataon na mabago ang buhay ni Kylie. Tama na! Umalis ka na bago pa kita kalad ka rin. Sana, hindi na lang kayo bumalik rito. Makikita mo, magbabayad kayo sa ginawa niyo sa amin. Lalo na ang anak mo. Ganyan ba ang makadiyos? Ha? Puro pagbabanta ang lumalabas sa bibig. Nakalimutan mo na yata ang tulong na binigay ko sa iyo. Kung yung pera ang tinutukoy mo, ibabalik ko sa'yo ng doble. Paghintay ka lang. Hindi lang yon. Ako ang nagrekomenda sa asawa mo sa dati kong boss para magkaroon ng trabaho. Sa akin yun binibigay pero dahil lumapit sa akin ang asawa mo noon, sa kanya ko na lang ipinasa. Hindi totoo yan. Walang utang na loob sa'yo ang asawa ko. Wala kaming utang na loob sa inyo. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta wag mo na kaming guguluhin. Oras na tuluyan ng makipaghiwalay sa anak ko si Marlon. Maniningil ako. Hindi naman nawala ng trabaho si Ate Kylie. Yun nga lang lagi siyang topic ng mga katrabaho. Hindi na rin siya kinakausap ng nobyo. Dahil hindi makapag-concentrate, puro mali tuloy ang ginagawa niya. Lagi siya napapagalitan ng kanyang boss. Dahil sa hindi pagkausap ni Marlon sa kanya, nahulog sa depresyon ng pinsan ko. Hanggang tuluyan na siyang umalis sa trabaho at malulung sa alak. Gusto mo ba talaga na patunayan kay Marlon na totoo ang sinasabi ni Leilani, ha? Totoo naman eh. Ang hirap ng magpanggap na mahinhin at hindi makabasag pinggan na babae. Ayoko nang magpanggap. Tigilan mo na nga yung paglaklak mo ng alak.
Lalo tayong hindi magkakaintindihan yan eh. Pabayaan niyo na nga lang ako. Ito ang kailangan ko para makalimot. Paano ang anak mo? Gusto mo bang lumaki siyang ganyan ang nakikita sa'yo? Bahala na kayo sa anak ko. Hindi ko alam kung paano magiging mabuting ina. Kailangan mo pa rin magtrabaho. Dahil hindi naman sasapat ang pensyon ng ama mo sa ating tatlo. Pwede ba, Ma? Kahit ngayon lang. Tumahimik muna kayo. Naririndi na ako sa inyo eh. Lalo akong hindi makapag-isip eh. O sige, hahayaan na lang muna kita. Pero nakikiusap ako sa'yo, tigilan mo na ang pag-inom ng alak. Sa nakikitang pinagdadaanan ng anak, lalong tumindi ang galit na nararamdaman ni Tita Josie sa amin. Idagdag pa ang buhay nila ngayon. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip niya. Humanda ka sa akin, Leilani. Ipaparanas ko sa'yo ang sakit na nararanasan ng anak ko. Ilang araw din kinumbinsi ni Tita Josie ang pinsan ko na bumalik na sa trabaho pero nagmamatigas to. Umiiyak na rin ang anak niya dahil hinahanap ang kalinga ng isang ina. Hanggang hinayaan na lang ng tiyahin ko ang ginagawa ng anak. Minsan naisip kong pumasok muna ng simbahan kahit walang misa. Bigla kasing bumigat ang nararamdaman ko. Katatapos lang ng taimtim kong pagdarasal nang maramdaman kong may tumabi sa akin. Marunong ka rin palang pumasok ng simbahan. Oo naman po. Sa simbahan na malapit sa bahay na pinapasukan ni inay kami nagsisimba. Namimili pa kayo ha? Maiwan ko na po kayo. Huwag ka munang umalis. Meron pa akong gustong sabihin sa'yo. Kung tungkol po sa nangyari sa birthday ng apo ninyo, humihingi po ako ng dispensa sa ginawa ko. Akala mo ba ganun lang kasimple ang ginawa mo ha? Nagkahiwalay ang anak ko at ang boyfriend niya. Wala na rin siyang trabaho kaya puro alak ang kaulayaw. Hindi ko po alam na ganun ang magiging resulta ng ginawa ko. Palibhasa kasi hindi ka nag-iisip. Inaamin ko po na nadala lang ako ng galit ko. Mula po kasi noon, wala na kayong ginawa kundi pulaan ako. Hindi nyo naman ako kilala ng lubusan. Kahit ano pang sabihin mo, sinira mo ng anak ko. Una po sa lahat, si Ate Kylie ang sumira sa buhay niya. Huwag nyo namang isisi sa akin ang nagawa niyang pagkakamali. Hindi ako makakapayag na hindi ako makaganti sa'yo. Tandaan mo. Naaninag ko pa sa mga mata ni Tita Josie ang sobrang galit. Hindi ko naman sineryoso ang sinabi niya na gaganti siya sa akin. Alam kong nasabi lang niya yon dahil sa matinding galit. Lingid sa akin, lumapit si Tita sa isang mangkukulam para humingi ng tulong. Para bigyan ako ng karamdaman bilang ganti. Tigilan mo na ang pagmumukmuk mo dito sa silid mo. Hayaan na naman kayo eh. Diba sabi ko, hayaan nyo na lang ako. Konting panahon na lang makakaganti ka na rin kay Leilani. Sa paano pong paraan ako makakaganti? Kung nawalan ka ng trabaho, mawawalan din siya ng trabaho sa lalong madaling panahon. Hindi na rin siya makakalabas ng bahay kahit gustuhin man niya. Hindi ko po kayo maintindihan, Ma. Makinig ka sa akin. Humingi ako ng tulong sa isang mangkukulam. Pinakulam niyo si Leilani? Oo. Hiniling ko sa mangkukulam na bigyan siya ng matinding karamdaman. Gusto ko siyang maghirap ng gaya ng nararanasan mo. Tama lang sa kanya yun. Akala mo kasi kung sino siya. Siguro naman gaganda na ang mood mo. Oo, Ma. Hindi na ako magmumukmok. Mabuti naman. Bumalik na rin ang dating lakas ni Ate Kylie. Naghahanap na rin siya ng bagong trabaho kahit patuloy siya sa pangungulit kay Marlon. Baka sakaling maawa to sa kanya at makipagbalikan. Nang mga oras ding yun, hindi ko na makaya ang sama ng pakiramdam ko. Nilalamig ako pero tagaktak naman ang pawis ko. Mainit din ang singaw ng katawan ko. Dahil sa biglaang pagsama ng pakiramdam ko, hindi ako nakakapasok sa trabaho. Sa umagay nangihina ka,
Tapos pagdating ng hapon, inaapoy ka ng lagnat. Hindi kaya may impeksyon ka sa loob ng katawan? Hindi ko po alam, Tay. Ngayon lang naman kasi nangyari sa akin to eh. Oo nga eh. Sa inyong magkakapatid, ikaw ang malakas ang resistensya. Ay mabuti pa, dadaling ka na namin sa ospital. Ayoko po, Tay. Uy, bakit naman? Natatakot po ako. Paano po kung sabihin ng doktor na may taning ng buhay ko? Ano ba yan sinasabi mo? Ikaw talaga. Kaya ka nga ipapacheck up para malaman natin ang sakit mo. Kung sakali man na malala, di magagamot ka kagad. Huwag na lang po, Tay. Dito na lang po ako sa bahay magpapagaling. Ay sa ayaw at sa gusto mo, dadaling ka na namin sa ospital bukas. Sana magaling na ako bukas para hindi na kayo mag-alala pa. Ay kumain ka rin kasi ng marami para lumakas ka agad. Para po kasi akong nasusuka kapag nasusobrahan ako ng kain eh. Uy, kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang para bumalik agad yung gana mo sa pagkain. Salamat po, Tay, sa pag-aalaga niyo sa akin kahit malaki na ako. Hanggat kaya namin ng inay mo na alagaan kayo, hindi kami magsasawa. Napakaswerte po talaga namin sa inyo ng mga kapatid ko. Nag-aalala nga rin sa iyong dalawa mong kapatid. Gusto ko nang pauwiin muna dito ang inay niyo eh. O wag na po, Tay. Ayoko na pati si inay. Maabala sa trabaho niya. Kaya kailangan malaman na natin ang sakit mo. Sige na nga po, Tay. Maisara na nga pala itong bintana kahit maaga pa. Baka mamaya makalimutan na naman. Humakbang ang Itay palapit sa bintana para sana isara yun. Pero bigla siyang natigilan. Sa labas kasi may isang matandang babae ang nakatayo at nakatingin mismo sa bahay namin. May ilang sandali ring nakipagtitigan yung kay Itay bago mabilis na naglakad palayo. Tay? Ha? Ayos lang po ba kayo? Kanina ko pa po kasi kayo tinatawag eh. May nakita kasi akong matandang babae sa labas eh. Hindi siya pamilyar. Dito sa bahay siya nakatingin. Baka po napadaan lang tapos nagkataon na sa tapat natin tumigil. Hindi ko alam pero masama ang kutob ko. Bigla ko rin naalala ang sinabi ng ama ko noon na lolo nyo. Ano pong sinabi ni Lolo? Saka ko na lang siguro sasabihin sa'yo. Sige, magpahinga ka na. Tatawagin ko na rin ang mga kapatid mo para samahan ka. Maaga ako nakatulog ng gabing yun. Pero nung hating gabi nagising ako ng hinihingal. Daig ko pa ang tumakbo ng napakabilis. Pagtingin ko sa kabilang kama, mahimbing na natutulog ang dalawa. Nakakaramdam naman ako ng uhaw kaya pinilit kong tumayo. Pero may naapakan ako kasabay ng kirot sa binti ko. Pagtungo ko may malaking ahas sa paanan ko. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa akin. Huwag kang mag-alala. Walang kamandag yung ahas na tumuklaw sa'yo. Paano kaya nagkaroon ng ahas sa kwarto namin? Hindi ko rin maipaliwanag sa'yo eh. At saka hindi ko na nakita ang ahas. Baka nakalabas na yun ng bahay. Hindi naman masukal ang paligid ng bahay natin. Kaya nakakapagtaka lang kasi kung saan yun ang galing at ang bilis naman mawala nun. Imposible naman na ilusyon ko lang yun eh. May tuklaw ako. Maghahalughug ulit ako bukas. Baka nagtatago lang sa mga sulok yon. Magpahinga na po kayo, Tay. Pasensya na po sa abala. Sige, matulog ka na. Babantayan na muna kita. Sa palagay ko po, hindi na ako makakatulog. Mabuti pa ang dalawa. Mahimbing na ulit natutulog. Ano pa nararamdaman mo ngayon? Ganun pa rin po, Tay. Nadagdagan nga lang. Ngayon po masakit ang tiyan ko. Parang may mga dagang nagtatakbuhan. Pilitin mong matulog, ha? Hindi maganda kung magpupuyat ka pa. Sige po, Tay. Pipilitin ko po. Akala ko hindi ako makakatulog dahil hindi naman ako nakakaramdam ng antok. Pero pagpikit ko, nakatulog na ako. Naging palaisipan naman kay Itay ang nangyari sa akin. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang nangyayari. Kinabukasan nagulat ako nang sabihin ni Itay na hindi niya na ako dadalhin sa ospital. Hindi naman siya nagpaliwanag pa.
Samantala, muling bumalik si Tita Josie sa bahay ng mangkukulam para magdala ng mga hinihingi nitong kapalit ng pagtulong sa kanya. Nasiyahan naman siya sa nalaman na ilang araw na akong pinahihirapan ng kakaibang karamdaman. Oras na dalhin ako ng pamilya ko sa doktor, lalong lulubha ang sakit ko. Bakit parang hindi ka masaya sa ibinalita ko sa'yo, ha? Paano po kung mamatay si Leilani? Di mas lalong maganda. Hindi mo na siya makikita kahit kailan. Ma, akala ko po kasi tuturuan niyo lang siya ng leksyon eh. Mabuti na rin na mawala na siya ng tuluyan. Kapag ganyan kayo magsalita, para kayong hindi nanilbihan sa simbahan. Wag mo na nga ipaalala ang bagay na yan. Isipin mo na lang na ginawa ko to alang-alang sa'yo. Hindi na po ako natutuwa, Ma. Nakukonsensya na talaga ako. Ngayon pa, alisin mo na sa isip mo yan. Total, may trabaho ka na ulit. Doon mo na lang ituon ang atensyon mo at sa anak mo na rin. Meron din po pala akong sasabihin sa inyo. Ano yun? Nagkaayos na po kami ni Marlon. Mabuti naman kung ganon. Masaya ko para sa iyo, anak. Kailan kayo nagkabate? Kahapon lang po. Siguruhin mo na hindi na mauulit ang nangyari sa inyo. Huwag mo siyang bibigyan ng dahilan para magkagalit kayo. Nagpakatotoo lang po ako sa kanya. Lahat sinabi ko na, para wala na akong itatago pa. Minsan nakakabuti din na maging totoo. Kaya nga po, sana kayo rin. Totoo naman ako ah. Tsaka Ma, sana tumigil na kayo sa ginagawa nyo. Baka mamaya bumalik sa inyo ang ginagawa nyo kay Leilani. Hindi yan mangyayari. Huwag mo na lang akong pakialaman. Pero Ma… Siya nga pala. Huwag na huwag mong babanggitin kay Marlon ang ginawa ko, ha? Oo naman po. Wala akong pagsasabihan na kahit sino. Nagtataka ako kung bakit hindi pa rin ako dinadala sa ospital. Kahit ako alam kong malala na ang sakit ko. Kahit kasi paglunok ng tubig, napakahirap na sa akin. Nakahiga lang naman ako pero pakiramdam ko para akong kandilang unti-unting nauupos. Madalas nakapikit na lang ako. At paulit-ulit na nagdadasal na sana pagalingin na ako. Nang magmulat ako ng mga mata, merong matandang babae sa tabi ko. Meron siyang inuusal pero hindi ko naman marinig. Pati yata pandinig ko naapektuhan na rin. Pumikit na lang ako ulit dahil umiikot na naman ang paningin ko. Sa pagmulat ko ulit ng mga mata, wala nang matandang babae. Si Itay naman ang nasa tabi ko. Hindi ko na malayang nakaidlip pala ako. Nasaan na po yung matandang babae? Siya si Nana Sela, isang malayong kamag-anak natin. Nasa labas siya at nagsasagawa ng orasyon. Ano po ba siya? Isa siyang albularya. Siya ang makakatulong para gumaling ka. Ano po ba talaga ang totoo kong sakit? Noong una, nagkahinala ako na baka may kumukulam sa'yo. Naalala ko kasi ang sinabi ni Itay na mga sintomas na kinukulam ang isang tao. Lahat nasa iyo na. Kinukulam po pala ako. Wala ka ba nakakaaway sa trabaho mo? Oo, wala po, Tay. Lahat sila kasundo ko. Sabi ni Nana Sela, kung wala ka daw nakakaaway, baka merong naiinggit sa'yo. 2 tao lang naman po ang may galit sa akin kahit noon pa. Sina Tita Josie at Ate Kylie. Pinagbantaan pa nga ako ni Tita pero imposible naman siguro na sila ang magpapakulam sa akin. Oo nga. Baka nga may lihim na nagagalit sa iyo sa trabaho. Malalaman po ba ni Nana Sela kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Alam na niya. Pinapaamin lang niya kung sino nag-utos sa mangkukulam. Ang galing pala ni Nana Sela. Gagaling na po kaya ako? Oo naman. Konting tiis na lang, anak, ha? Mamaya kumain ka. Nagluluto ang inay mo ng sopas. Sige po,
Dahil luto ni inay, pipilitin ko na kumain. Ganyan nga. Labanan mo ang sakit na binigay sa'yo ng mangkukulam na yun. Sige, maiwan na muna kita, ha? Titignan ko lang kung luto na. Bahagya lang akong tumango. Nang makaalis si Itay, ipinikit ko muna ang mga mata ko. Ilang sandali lang nakarinig ako ng mga kaluskos sa loob ng silid ko. Alam kong hindi pa bumabalik si Itay dahil hindi ko narinig ang pagbukas ng pinto. Dahan-dahan akong dumilat. At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko na makita ang napakaraming ahas sa silid ko. Tay! Tay! Tulungan niyo ako! May mga ahas dito! Hindi nagtagal pumasok naman si Itay kasama si Nana Sela na may dalang sulo na may apoy. Iwinasiwas niya yun sa mga ahas. Sa pagkamangha, nagiging abo ang mga yun tuwing tumatama sa kanila ang apoy. Hanggang maubos lahat ng mga ahas. Kahit wala na, nanginginig pa rin ako sa takot. Wala na sila. Hindi ka na nila masasaktan. Ano bang nagawa kong kasalanan? Bakit ako gustong saktan ng mga taong yun? Minsan, hindi kailangan ng malalim na dahilan para manakit ng kapwa. Nakakalungkot lang na ang karunungang itim pa ang ginamit para maisagawa ang masamang hangarin. Alam niyo na po ba kung sino ang nasa likod ng lahat ng nangyayari sa akin? Oo, Iha. Malapit sa inyo may gawa nito. Binalot na siya ng puot kaya hindi na niya alam ang ginagawa niya. Minsan talaga nakakabulag ang maling paraan ng pananampalataya. Akala ng iba porke pumapasok ka sa loob ng simbahan, sinunod mo na ang kalooban niya. Hindi po kaya sila. Oo, anak. Sila nga nagpakulam sa'yo. Paano nila to nagawa sa akin? Kahit sa isip lang hindi ko sila pinaghinalaan. Akala ko na normal lang sa mga magkakamag-anak na nag-aaway. Pero hindi ko akalain na aabot sa ganito ang paghihiganti nilang mag-ina. Kailangang magbayad sila sa ginawa nila sa akin. Magbabayad na sila, anak. Mas matindi ang pagdadaanan ng tita Josie mo sa ginawa niya sa'yo. Mula ngayon magiging normal na ulit ang buhay mo. Pero hindi sa kanila. Sa ginawa nilang ito, habang buhay silang magdurusa. Nang mga sandaling yun, natataranta na si Ate Kylie kung anong gagawin niya sa ina. Para kasing nawawala na ito sa tamang katinuan. Kung ano-ano na kasi ang sinasabi at nakikita sa paligid. Naiiyak na ang pinsan ko dahil ang dami na niyang hiningan ng tulong. Pero ni isa walang dumating. Ma! Ano po bang nangyayari sa inyo? Maniwala ka sa akin, anak. Merong papatay sa akin, kaya kailangan mo ko itago. Walang papatay sa'yo, Ma. Akala mo lang yun. Halika na sa kwarto mo. Babantayan kita. Hindi nga pwede. Kailangan itago mo ko dahil parating na ang alien na sasakop sa mundo. Ma, umayos naman kayo. Bakit ba kayo parang nag-iisip bata? Ma, ito na ba yung kabayaran sa mga ginawa natin kay Leilani? Oh, bakit ka umiiyak? May nag-away ba sa'yo? Sabihin mo kung sino. Akong bahalang gumante. Tama na po, Ma. Masama ang kumante. Lalo na't wala namang ginagawa sa atin yung taong yun. Sige, hindi na ako gagante. Huwag ka nang umiyak. Sige, hindi na ako iiyak. Basta magpahinga na kayo sa kwarto nyo. Sasamahan ko po kayo. Hindi na ako magtatago. Hindi nyo na po kailangang magtago. Ako ang bahala sa inyo. Poprotektahan ko kayo. Gaya ng ginagawa nyo sa akin nung maliit ako. O sige, may tiwala naman ako sa iyo eh. Tara na po, Ma. Sige, ikaw nang bahalang maglinis sa mga kalat ko ha.
Nang hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni Tita Josie, masakit man kay Ate Kylie, nagdesisyon siyang dalhin na lang sa mental hospital ang kanyang ina. Ang boyfriend na si Marlon ang tumulong sa kanya para masundo sa mismong bahay nila ang ina. Nalulungkot man pero kailangan niyang gawin yun. Dahil kung hindi baka pati sila ng anak masaktan nito. May kailangan pa siyang gawin pero hindi niya alam kung paano uumpisahan. Kinakabahan man alam ni Ate Kylie na yun ang tamang gawin. Batid niyang alam na namin na mama niya ang nasa likod na nangyari sa akin noon. Alam ko na galit kayo sa amin. Naiintindihan ko naman po yun eh. Nabalitaan namin ang nangyari sa mama mo. Kinalulungkot namin ang sinapit niya. Pinagbayaran lang po niya ang ginawa niya kay Leilani. Hangad ko pa rin na sana gumaling siya para makasama niyo mag-ina. Iyon nga po ang lagi kong ipinagdarasal na sana magkaroon ng himala. Nagumaling siya. Iyon na lang po ang pag-asa para gumaling pa si Mama. Habang tumatagal kasi, palala na ng palala ang kalagayan niya. Ano ba ang dahilan ng pagpunta mo dito? Luluhod ako para maramdaman mo ang taus-puso kong paghingi ng kapatawaran. Hindi mo kailangan lumuhod sa harapan ko. Nararamdaman ko naman na bukal sa loob mo ang paghingi ng tawad. Mas matindi ang parusa sa amin. Ginamit pa kasi namin ang pangalan ng Panginoon para makapanira ng kapwa. Tama lang siguro to sa amin. Kalimutan na natin ang nangyari. Magbagong buhay ka kasama ng anak mo. Ngayon mag-isa ka na lang, masigit kang kailangang maging malakas dahil meron na sa iyong umaasa. Opo, Tito. Alang-alang sa anak ko, gagawin ko po. Sigurado naman na aalalayan ka ni Marlon para unti-unting makaahon. Wala na ulit kami. Ayaw raw niyang magkaroon ng biyena na katulad ni Mama. Ayos lang. Kaya ko naman mamuhay na kami lang ng anak ko eh. Yun siguro ang dahilan kaya niya ibinigay ang anak ko. Para may makasama ako. Hindi man tayo naging malapit sa isa't isa noon, may pagkakataon pa para maging malapit tayo. Kapag may kailangan ka, huwag kang mag-aatubili na lumapit sa amin. Maraming salamat sa inyo. Dahil sabik na rin sa apo, madalas na iiwan sa bahay ang pamangkin ko. Muling nagkaroon ng kulay ang bahay at napuno ng halakhakan dahil sa anak ni Ate Kylie. Alam kong hindi ganun kadali ang pinagdadaanan ng pinsan ko. Kaya lagi kaming nakaalalay sa kanya bilang bago niyang pamilya. Ang paggawa ng masama sa kapwa ay laging may balik na mas matinding karma. Habang nabubuhay, mas piliin pa rin natin na maging mabuti sa kapwa at maging mapagkumbaba. Dulot kasi nito tahimik at masayang pamumuhay. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento ko, Miss Gwen. Naway kapulutan ito ng aral ng inyong mga tagapakinig. Wakas. Hoy Kylie, halika nga rito. Bakit po, Ma?